What's up mga kumarkuntigang? O good morning po sa inyong lahat. Nako, ito, agang-agay na ko na, ako'y busy-busyhan naman ha mga kumarkuntigang kasi ako'y babasa-basa ng inyong pong mga comments kasi ako sumasagot ng mga comments nga dito. Ako meron dito isang message na isang nakita dito kanina na medyo I'm kinda bothered na naman. I'm kinda bothered. Bakit parang layo ng ng camera direct. Parang lit-lit ko naman dyan. Ako si Mariosep. Siya. Kasi ganito, kasi ako yung nakabasa kanina dito ng isang message sa atin, sa nating follower. At ako siya parang meron siyang parang kakaibang katanungan sa atin. Ito kasi sabi niya dito, sabi, "Hi Meme, kumusta po? Meron lang po ako itatanong sa inyo. Meron po bang mga senyales o yung mga sign na ang isang tao ay malapit na pong pumanaw?" Seryoso. Yun ang gusto malaman ni Madam. Kung meron ba daw mga sinya, ano ba yun? Ano naman yan? Kasi pasensya na po kayo mga kumarin ko tiya kasi tayo po outdoor vlog naman. Kasi yun nga, kanina kasi dito yung nagwalis-walis na sa paligid natin. Tapos inapyad ko na rin po yung ating mga plantitos, plantitas. Ako yung nagdilig na ng halaman. Kaya lang parang kanina parang sabi ko, bakit ganun? Kasi parang ako may naaamoy na kakaiba. Parang amoy, tae na naman ng pusa. Ay nakita ko, meron naman tumpok doon na tae nga ng pusa. Sabi ko, sino kaya ang umebak dito? Naku, si Mariosep. Sabi ko, di binusak ko muna. Tinanggal ko. Sabi ko, dito muna ako mag-ano. Kasi parang, ang sarap ng simoy ng hangin. Medyo malamig-lamig. Kaya dito tayo ngayon ako'y nagtitinga po at ako'y umiinom pa nga ng tea. Pero ako kanina, nakain muna ako nung apple cider ko na drink. Kasi tuwing umaga talaga, ako'y umiinom talaga ng apple cider. Pero pagka mga gato na, magbe-breakfast na ako, ito yung iniinom ko, yung pong Lifton na exclusive selection na yung meron pong mint flavor. Talaga ba? Green tea with mint flavor. Ito yung iniinom ko ngayon yan, no? Diba? So yan, at tayo dito meron din pong egg sandwich. Ako nag-prepare ng egg sandwich. Hindi naman egg sandwich ko talaga naman botsog na botsog yan. Kapal-kapal Tignan nyo naman. Egg sandwich ba yan? Parang gahiganting egg sandwich sa atape. Tignan nyo, So ito po. At yun na nga. Sasagutin natin si Madam kasi meron talaga yan. Meron talaga mas sinasabing mga sinyales na maaari nyo pong makita sa inyo pong mga yan. Bawa kasama nyo sa bahay po ninyo. O mga sign nga po na maaring ang isang tao ay malapit ng ma-takers o umanaw. Talaga ba? Naku, parang ang layo talaga ng camera. Hoy! Tira mo ito si ikot-ikot naman. Kasi nakaamin naman ng egg sandwich dito itong si Uga-Uga. Si Dojak daw siya. Ay! Lumayas ka dyan. Huwag ka pa ikot-ikot dyan at ako'y lumayas ka muna dyan, Dojak Claudia, at ako'y kasi ito nga, nireview ko nga yung aking mga book of spell dito, hinanap ko, kasi yan po hamak marik ito ay na-tackle na natin before. Yan sinasabing mga signals na yan, nagawa na po natin yan actually before sa past videos natin, siguro mga 2 years ago o last year, pero meron na akong video niyan. Pero ngayon po, i-repress lang po natin siya hamak marik ito. Ito naman po sa paniniwala naman po ng mga matatanda nating mga ninuno. At ito, share ko sa inyo, hinanap ko kasi nakita ko kanina dito So ito, yung mga sinasabing mga senyales na malapit ng pumanaw ang isang tao. Naku po. Baka ito po makabalik ko makita po ninyo sa mga kasama nyo sa bahay. Bawa kapag may mga kasama nyo ng mga medyo may mga sakit-sakit na. Kasi usually naman, ganyan naman po kasi yan yung mga tao na malapit ng pumanaw, may mga sakit talaga yan. Hindi man siguro malubha, kaya lang kung mga bedridden na talaga, ay baka yan isa na sa senyales. Diba? Lapit-lapit po kadrat yung camera. Ano ba? Nakita niyo ba yung ko? Ganda ko kasi
I just woke up like this, talaga hamak ba ito, nakapajama pa nga ako eh. O, ganun yun. Yan. Palapit-lapit natin yung camera. Pakilapit mo nga yung camera. Leche, ako din talagang naglapit talaga eh. Oh. Yan, lapit natin ng konti, hamak kumain ko lang ganyan. So, ayan. So, ayan. Yan, medyo malapit-lapit naman. Para naman makita naman yung aura ng ano ko. Ng aking rejuve. So, eto na mga kumalikitigang. Pag-uusapin na natin at isa-isa na nga po natin mas nasabi mga senyales na maaring ang isang tao ay malapit na raw pong mategoers o mamatay. Talaga ba? Meron palang ganun. Opo, eto po ang number 1. Kung halimbawa, napansin niyo po sa isang tao na kaunti na lang ang kinakain. Baka diet lang naman. Opo, kapag daw kasi ang isang tao parang hindi na nagkakakain, kukunti na parang gapusa na lang kumain. Ako, Mariose. Gapusa na lang kumain. Kung bakit konti na lang lagi walang gana, hindi na makakain. Lalo na yung mga kinakain na lang, yung mga mga sabaw-sabaw na lang, mga tubig-tubig. Ay, naku, Mariose. Ano pang nutrients sa makukuha nun? Pag hindi kayo naglalamon, kumain kayo. Pag hindi kayo matege. So, yun po ang number 1 na. Kaunti na lang daw ang kinakain ng mga taong malapit ng mamatay. Number 2 po, hama kumain ng tigang, yung tulog ng tulog. Baka naman puyat. Kasi usually mga ganyan, wala nang energy. Tsaka parang feeling lang kahit bagong gising sila, parang ano pa rin sila, yung parang ano pa rin, groggy-groggy pa rin sila. Parang wala pa rin silang gana. Parang gusto pa rin nila pahiga-higa, patulog-tulog. Ay nako, kaya kayo kumilos-kulos. Mag-inot-inot kayo kasi baka kayo tumege, baka kayo mapanaw. Mapanaw, pumanaw. So yun pong number 2, hama kumain ng tigang, yung mga taong tulog ng tulog, isang sinyalis pala yan na hama kumain ng tigang. Tapos ang isa pa ay ayaw nang makipag-usap sa mga tao. Bakit kaya? Ayaw na makipag-usap sa mga tao, nung mga taong parang wala nang gana. Wala nang gana sa buhay, para ayaw na lang makipag-maritesan. Parang gusto na lang, nakatulala na lang siya ganyan, nakaganyan na, ngakanga na lang sa isang sulok. Kapos Joseph, isa po yun na makabalik yung tigang. Ang mga taong ayaw na makipag-usap sa ibang tao. At ang panglima po, makabalik na panglima, papang-apat, hirap na silang huminga. Totoo yan. Siyempre, kapag kahirap ka na huminga, edi ang tendency talagang makamatege ka na. Opo, yung mga taong hirap na huminga, kailangan na lagi ng nakasalpak na oxygen sa mga mukha nila. Baka yun, isa na sa mga candidate na sila po'y malapit ng mategoers. Nawala, nasa na. Ang isa pa po, kumalit yung tigang ay hindi na normal ang tibok ng puso. Tama, syempre, sa medical terms ganyan, ay ba talaga mga hina ng mga tibok ng puso, baka ikay talagang bigla na lang mapugto ang hininga mo, hindi ka na makahinga, di matetegoers ka na. Kaya magpa-check kayo, actually dapat yun ng mga medyo umiidad-edad na dyan, may mga edad-edad na, mga senior, ay dapat kayo laging nagpapa-annual check-up. Hindi lang annual, dapat kahit minsan 4 times a year. 4 times a year. every quarter, magpa-check up kayo. Kung kayo may mga, yung comorbidity, yung mga nararamdaman kayo dyan, baka kayo mga high blood, mga, mga diabetic kayo dyan, meron kayo pang mga kidneys, ganyan, sa puso. Kailangan ka nagpapa-check up kayo, kumarik ng tigang. Tapos, isa pa po, hindi na halos sila umiihi at tumatae. Bakit? Siyempre, wala na kang kinakain. Ano pang iihi mo? Hindi na nga nagiinom ng tubig, tapos kukunti lang kinakain. Baka ganun na nga mangyari. Wala na siyang tatae. Wala na iihi yun. Parang matutuyot ka na parang ang hirap naman ata no. Kasi kung wala ka naman kinakain, tapos lagi kang nasa siya, tae ka ng tae. Di ano ito?
Are you crazy? Are you out of your Isa pa mind? kumakain na makabaling ka, pero totoo po yan. Yung mga taong ganyan na hindi na halos umiihi tsaka tumatae, isa yan. Na maaring may problema na talaga sa health nila. Kasi baka mamaya yung may problema na sa kidney, hindi na nakakaihi, ay delikado yan kasi mga halimbawa 3 araw ka lang na hindi umiihi, hindi mabubloated ka na, malalason ang katawan mo. Tapos hindi daw nalilinis yung dugo mo pag ganun. Yung, di ba, yung mga kailangang i-dialysis na, ganyan eh. Kapag tapos pagka hindi ka nadadialysis, about 1 week ka hindi na-dialysis, ay nako, Mario Jose, delikado yan. So, kailangan i-monitor nyo yan, yung pagkain nyo, tsaka pag-ihi nyo. Dapat regular. Kaya uminom kayo ng 8 glasses of water para hindi kayo yung matutuyuan. Oh, ganun ha, makumari kung hindi ka na mag-inom kayo ng tubig. Isa pa po, makumari kung tigang, baksak na ang body temperature at wala nang malamig na ang katawan. Baksak na, parang wala nang body temperature. Tapos, medyo malamig-lamig na yung katawan. Pagka halimbawa yung mga kasama niyo sa bahay, medyo bedridden na. Tapos, lagi yung titi niya, hoy, kumusta na? Kausapin nyo. Tapos, siyasatin nyo, tingnan nyo kung malamig pa ba siya, buhay pa ba, mainit pa ba. Baka malamig ng parang na, yung naninigas na, hindi nyo pa alam, 3 araw na palang natege doon, hindi nyo pa pinupunta sa kwarto niya. Dapat i-check nyo kung may mga body temperature pa yung tao, tapos ganyan, kung gumagalaw-galaw pa. Tapos, yung isa pa, ito pa po, minsan sila po parang nagdideliryo na. Parang nagdideliryo na. Alam mo yung nagdideliryo? Meron kasi movie yung Delirio, yung kay, ano ba yung, yung parang nahihibang, yung, gumaganon. Hindi yung delirium na sasarapan ha, iba yun. Yung parang deliryo, itong deliryo na sinasabi natin, parang nag-hallucinate na sila at minsan, madalas sila ay, yung isa pa, yung panghuli natin na sasabihin, may mga nakikita na raw na mga kaluluwa ng mga pumanaw na mga kamag-anak niya. Opo, meron ganyan. Halimbawa, ang mga tao parang yung, yung malapit na. Yung mga yan, may mga sign yan, parang nakakita daw sila ng mga kaluluwa ng mga tao na, mga namayapa na. Halimbawa, sasabihin niya, ayan si nanay, si lola, ayan tinatawag ako. Nakikita na niya, binabangkita niya lahat yung mga pangalan ng mga kapatid niya, mga tatay niya, mga lola niya, gano'n. Sabi, ayun si lola, nakaupo doon, bangalan ng mukha. Ayaw, diba? Ano yung bangalan ng mukha? Yung bungo ng mukha, gano'n. Pagka halimbawa gano'n ng mga tao sa paligid na parang, yun ang laging naiisip niya, parang mga tukol sa mga namatay na tao. Tapos sasabihin niya, nakita ko, napanaginipan ko si nanay nung isang gabi. O napanaginipan ko yung kuya mo nung isang gabi, ganyan. Sinusundo na ako, tinatawag ako, sumama daw ako doon. Yun na yun, isa sinyal siya. Kasi sinasabi po yung sa paniniwala ng pamahi naman doon sa sundo. Alam niyo yung sundo? Yun yung sinasabi na tao na sumusundo sa inyo, yung mga kaluluwa na sumusundo sa inyo kapag malapit na kayo, na kunin ni Kay. Sinong Kay? Si Corina? Hindi si Corina. May kamatayan. Talaga ba? Opo. At kapag kaganyan, abatan nyo. Kasi baka sabihin niya, sama mo na ako. Gagano na yung sasama. Sasama yan eh. Pag gagano na yung malapit na kukunin ng kalagayan. Kasi parang natawag na siya, sinusundo na siya. Yung sinasabi kasi ng mga tao na, yung mga matatanda natin, mga ninuno, yung mga tao daw na ganyan malapit ng mategors nga, may sumusundo dyan. At sabi nga nung, paniniwala din, ang mga sumusundo daw sa atin, pag tayo daw ay natetegors, yung mga ninong at ninang natin. Ninong at ninang, paano kung hindi naman nagpabinyag? Sabi kasi di ba sila yung naghahawak ng kandila natin? Pag bininyagan tayo, meron daw tayong kandila. Siguro sa mga Katoliko, baka yun, it applies. Pero sa mga Muslim, wala namang ninong-ninong niya. May ninong bang mga Muslim? Ninong-ninang? Paano kalbawi yung mga ninong yun nagtatago? Hindi ayaw magpakita sa inyo. May Pasko. O magkikita-kita na kayo pagka kayo na-tegors na kasi sila ang susundo sa inyo. Huwag lang kayo yung mauna sa ninang nyo. Leche, ano ba yan? Wisit ang mga lamok.
May lamok! Pweste Teka, ako inom muna ng tea hamak kumari ko tigang, sarap. Green tea with, yung peppermint. Ano pa, peppermint ba to o ano? Kasi ito yung kando, exclusive selection. Oo. So, peppermint pala, hindi pala siya, eucalyptus. Akala ko eucalyptus. Peppermint. Yan. At eto nga, ko nalaglag yung nalaglag yung papel. Nakapos pa ni Joseph. Yan. At eto nga, ako yung nag-prepare nga po dito ng So, ayun, hama, kumain ko ilan na ba yun? Ito pa kasi meron pang last. Ito yung pinaka-last niya. Ay, yun, nahihibang o parang nagdideliryo na sila. Yun po, yung sinasabi nga na nakakita na ng mga kaluluwa ng mga namatay na tao. Tapos isa pa, yung pang last natin, sila po ay medyo amoy lupa na. Parang kasi tinatawag na nga sila ng lupa. Are you crazy? Siya. Are you out of your mind? So yun po ang ilan yun? 10 na senyales po makumari kong tigang na ang tao ay malapit na o baka malapit na. Hindi masabing mamamatay na agad. Baka malapit na silang matege o mamatay na. Kaya abatan nyo yan na makumari kong tigang. Kasi since madam yung parang tatay daw ata niya bedridden na, yun, ano ba daw mga senyales? Kasi parang nakikita na nila yung mga sign na ito na binanggit natin doon sa father niya. Yun, kapag ka ganon, medyo magpaano na kayo. Ano ba tawag doon? Tumawag na kayo ng pare. Ano tawag sa pag nagpapamisa sa patay? Yung bago mamatay? Para humingi ng tawad, yung ano tawag doon? Leche ba? May lamok. Pinagkukumunyon na. Parang, ka na, bibindisyonan ka na, leche. So, ayan na, kumain muna tayo ng egg sandwich, At ito kasing bread na to, kayo tingnan nyo, medyo mataba-taba. Tingnan nyo, mataba siya. Ito yung yung egg doon sa, yung, ano ba yan, may bangyaw. Bangyaw. Inuuna pa ako ng bangyaw. Teka. Naku, yun daw siya. Dadapuan ng bangyaw. Mga hayop at may sumpa. Sino kaya yung nagpapadala ng bangyaw dito sa akin? Ito kasi yung cheese bread, yung makapal. Sa, ano ba to? Dele France. Sa Dele France kasi ito nabili. Yan, Yung mga, masarap kasi yung mga, doon sa Dele France. Diyan. Doon sa SM. Tignan nyo. Sarap ang sarap nyo ang taba. May So yun po, kumain ko yun ang ating topic ngayon tungkol nga po sa mga senyales na yan na maaaring makita nyo dyan sa mga taong kasama nyo dyan sa bahay na medyo malapit kang ma-tegoers o mamatay. So yun po, kumain ko nga sa ating may napo na bakit mga bagong idea at kaalaman tungkol po sa topic na pinag-usapan natin ito. So yun po, kumain ko nga sa ating may napo na bakit mga bagong idea at kaalaman tungkol po dito sa topic na pinag-usapan natin ito. And with that, mga kumain ko keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumain ko